Sagutin natin siya. Genuine question po, hindi po ba ang tanda ng mga mapapahamak sa araw ng paghukom ay ang mga may tanda sa noo at kanang kamay? Apocalypse chapter 14 verse 9 to 11. Mga kapatid, napatanong siya dito dahil doon sa video ko na sign of the cross. Ngayon, ang gusto niyang palabasin na ang sign of the cross daw ay ang mark of the beast na mababasa sa Apocalypse chapter 14 verse 9 to 11. Ito talaga ang madalas ding paratang ng ibang sekta sa Catholic. Anyway, thank you sa iyong genuine question, brother. Ito naman ang genuine answer ko. Hindi po ang sign of the cross ang tinutukoy na mark of the beast. So ano nga ba ang mark of the beast? Basahin muna natin. Sumunod sa kanila ang pangatlong anghel, sinabi niya sa isang malakas na tinig, ito ang mangyayari sa sinumang sasamba sa mabangis na hayop at sa kanyang larawan. Ito ay mangyayari sa sinumang tumanggap ng tatak sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Siya ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos niya na walang halo sa saro ng kanyang puot. Pahihirapan siya sa apoy at nagniningas na asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang ibig sabihin ng talata dyan ay simbolo ng pagtanggi sa Diyos at pakikiisa sa kasamaan. Ang tatak sa noo na sinasabi dyan ay sumisimbolo sa pag-iisip o maling paniniwala. At ang kamay na sinasabi dyan ay sumisimbolo sa gawa o kilos ng tao. Ibig sabihin, ang mark of the beast ay hindi literal na marka na makikita sa noo o kamay, kundi isang espiritual na tanda na makikita sa ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Kapag ang isang tao ay tumatanggap ng maling katuruan na sumisimbolo sa noo o pag-iisip, gaya ng katuruan na hindi mula kay Kristo, at isinasabuhay mo ito sa pamamagitan ng gawa na tumutukoy sa kamay, doon tinanggap niya ang mark of the beast. Kaya dapat siguraduhin talaga natin na ang aral na natatanggap natin ay mula kay Kristo mismo. At kung may mark of the beast, meron din tayong seal of God. Ang sign of the cross ay pagpapahayag ng seal of God na tinanggap natin sa binyag at confirmation, na mababasa sa Apocalypse chapter 7 verse 3 at chapter 9 verse 4. Basahin natin. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. Sa chapter 9 verse 4, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which do not have the seal of God in their foreheads. Ibig sabihin na ang mapapahamak ay yung walang seal of God. Ang seal of God ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na ibinibigay sa pamamagitan ng binyag at pinagtibay sa confirmation, na mababasa sa Efeso chapter 1 verse 13. At ang sign of the cross ay pagpapahayag ng seal of God na tinanggap natin sa binyag at confirmation. Ipapaliwanag ko. Halimbawa, gusto mong magbigay ng pagmamahal sa isang tao, so yayakapin mo siya. Ang ibinibigay mo ay pagmamahal. Pero ang pagpapahayag na ipinakita mo panlabas ay ang yakap. Ganyan din sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Sa ating binyag at confirmation, tumanggap tayo ng Espiritu Santo. At ang pagpapahayag na panlabas na ginagawa ng pari ay ang sign of the cross sa ating noo. Isang tanda na tumanggap tayo ng Espiritu Santo, which is the seal of God. Ito ang katuparan sa sinasabi sa Apocalypse chapter 7 verse 3 na ang mga lingkod ng Diyos ay tinatakan sa noo. At di ba binibinyagan tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo bilang pagtugon sa utos ni Jesus. Mateo chapter 28 verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang ekspresyon natin na sign of the cross sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ito ay nagsilbing pahiwatig na tumanggap tayo ng seal of God.